Let us commit our time to the Lord as we go once again in prayer. Salamat, Panginoon, for a blessed time to be able to pray. Alam namin, Panginoon, kayo po ang aming Ama, ang aming Diyos na dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak bago pa namin sabihin ay alam na ninyo. And so, we thank you for continually guiding us and reminding us that we need you each moment of every day. Alam niyo po ang mga kahilingang nabanggit at maaaring may mga iba pang hindi nasabi, and yet you are the one working in the lives of your people. Salamat po. At gabayan niyo kami sa maikling panahon ng pag-aaral ng inyong mga salita upang bigyan niyo ito ng kalinawan sa amin and help us to truly learn to listen to you and to follow and obey you. We thank and praise you, guide us, and may the words that I would be speaking be pleasing unto you. In Lord Jesus' name. Amen. Nasa Matthew 19 na po tayo. And sa Matthew 19 ay tatalakayin ng Panginoong Jesucristo ang isang mahalaga, ngunit naging controversial topic sa panahon niya at marahil sa panahon din natin. It's about, especially the first part in verses 1 to 10, about marriage, divorce, and celibacy. So verse number 3, na-erase up yung katanungan patungkol sa divorce. And then, sa verses 4 to 6, binabanggit ang plano ng Diyos patungkol sa pag-asawa. Sa verses 7 to 9, binabanggit yung dahilan bakit nagkaroon ng divorce then. And in verses 10 to 12, the case of celibacy. Let's begin with the first verse. It says, "Now it came to pass when Jesus had finished these sayings." So obviously, ito ay kadugtong nung naunang chapter, in chapter 18, kung saan pinapatungkulan ang tinuro ng Panginoon patungkol sa totoong kadakilaan, true greatness, which is found in humility. Gaano ka seryoso ang kasalanan, and remember the parable of the lost sheep, kung paano niya binanggit, and how to deal with a sinning brother or sister. Sometimes we call that as church discipline pag hindi na nakinig. And then of course the parable of the unforgiving servant. Now, but when we compare this part sa Luke and John's account, makikita natin na ilang panahon na ang lumipas. Hindi sila immediate na magkadugtong yung 18 and 19 at marami ng mga nangyari sa pagitan ng dalawang chapters na ito. Okay? Now, anong ginawa ng Panginoon? Sabi doon, He departed from Galilee and came to the region of Judea beyond the Jordan. Kung naalala nyo, yung lugar ng Galilee, doon nanirahan ng Panginoon ng matagal. Pero ito na yung panahong mamamaalam na siya, tapos na ang kanyang ministry doon, and now He would be going doon sa lugar na malapit na sa Jerusalem. At alam naman natin, papunta na ito doon sa kanyang suffering. So, sabi doon, habang siya'y naglalakbay papunta sa lugar na iyon, and great multitudes followed Him, and He healed them there. Normal na nangyayari yan. Kung saan pumunta ang Panginoon, maraming sumusunod, and because of the Lord's ministry as the Messiah, andun yung kanyang compassion, yung awa niya para sila ay pagalingin. Napasinin niyo yung ginamit na term, sabi, the multitudes followed Him. Pero hindi binabanggit that they believed Him. Ibig sabihin, maraming tao pwedeng sumusunod lang physically o pwedeng meron silang action na ginagawa, pero it does not mean na talagang sila ay sumasampalataya sa Panginoon. And so that is the case in this part. Yung karamihan, they just simply followed but they did not really believe. Iba pa sa mga totoong tagasunod ng Panginoon. Ano nangyari? Sabi sa verse 3, "The Pharisees also came to Him, testing Him, and saying to Him, 'Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason?'" Alam naman natin yung mga religious leaders, especially the Pharisees in this case, talagang kinakalaban nila ang Panginoon. They were antagonistic to Him. Masama ang kanilang pagtingin sa Panginoon sapagkat hindi sila naniniwala sa Kanya. So, ibinigay na ng Panginoon sa Matthew 5:31 and 32 and Luke 16:18 yung kanyang pananaw patungkol sa topic na ito about marriage,
divorce. At marahil alam nila ang kanyang position, but they were trying to trap him. Just like madalas nilang ginagawa, they were testing him. Sa ating King James, they were tempting him. Yun ang sabi. Gusto nilang huliin ng Panginoon. Bakit? Remember, sa panahon yun, there were two schools of thought pagdating sa marriage and divorce. Lalo na sa divorce. The school of Hillel, siya yung mas liberal, pero mas popular, ang kanyang tinuturo, kahit anong dahilan, pwedeng i-divorce ng lalaki ang kanyang asawang babae. Gumising siya isang araw, hindi maganda ang kanyang mood, ayoko na sa'yo. O sabi nga, kahit daw nasunog lang yung pagkain, wala, mag-divorce na tayo. Kahit ano, they were so liberal at the time. On the other hand, meron naman pangalawa, the school of Shammah, which was more conservative, at ang sinasabi niya, that divorce can only happen kapag merong case of adultery. So they were testing the Lord, anong pipiliin niya sa dalawang ito? Kung pinili niya yung liberal thinking kay Hillel, ang ibig sabihin, hindi niya tinitake seriously yung kautusan na time of Moses. So, hindi siya ayon sa sinasabi ng scriptures. Pagka naman tinake niya yung mas mahigpit na katuruan ni Shammah, maaaring mas marami magalit sa kanya. Bakit? Kasi maraming Hudyo, feeling nila, privilege nila, yung ganong malayang makapag-divorce. So, they took that popular teaching na kahit anong paraan pwede. So, sa isip-isip nila, siguradong matatrap siya. But again, what did the Lord do? Sabi sa verse number 4, and he answered and said to them, have ye not read that he who made them at the beginning made them male and female? Ang ganda ng sagot ng Panginoon, di ba? Binalikan niya yung scriptures. Hindi siya pumanig sa anumang katuruan. Ang binalikan niya yung totoong sinasabi ng salita ng Diyos in Genesis 1 and 2. And said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Yung dalawa, magiging isa. And that's a very, very good example for us. Lalo na sa atin, if we've been believers for quite some time, dapat alam natin ang kasulatan at ito ang palagi nating binabalik-balikan anuman ang usapin. Bakit? Kasi ito naman talaga ang mahalaga, hindi yung sasabihin natin o sasabihin ng iba, pero ito ba ay nakabase sa kasulatan sa salita ng Diyos. That's what the Lord Jesus did to settle this matter. Kaya kung meron mga usapin o mga marahil, hindi pagkakaunawa, pagtatalo, edi go back to the scriptures. Yun ang kailangan natin palaging maging ugali. Now, nung sinabi niya sa kanila, have you not read? It was also like a form of rebuke. Bakit? Mga religious leaders to matatagal na sila pagdating sa salita ng Diyos. Hindi nyo ba nabasa? Para bang sinasabi ng Panginoon, gaano nyo ba talagang pinaniniwalaan ito? Alam nila pero lumayo sila sa salita ng Diyos. In fact, dumating sila sa point na binigyan nila ng sariling interpretation ang salita ng Diyos. At mas pinapaniwalaan nila yung tinuturo ng kanilang mga great teachers instead of going back again to the scriptures. Hindi ba parang sa atin din yan? Pwedeng matagal na tayong Christians and it's possible that we have been learning about the Bible for a long time. Pero tanong, sigurado ba tayo na pinag-aaralan pa natin yung kasulatan, nakikinig pa tayo sa Diyos, lumalago tayo sa kanyang mga salita, at ito talaga yung pinaninindigan natin? Or do we believe it simply because sinabi niya pero hindi natin alam kung bakit? Ganun na nangyari sa kanila, di ba? They were so confident in what they believe, pero turo na ng tao, hindi dahil sa tinuro ng Diyos. At notice the emphasis, sabi ng Panginoon, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Mahalaga yun. Kaya mahalaga nga daw sa nagsisimula, talagang mag-separate Of course, mayroon pa naman sigurong medyo difficult, pero yun ang plano ng Diyos. The two will become one, pero the man will leave the father and mother and join his wife. Hindi sabing leave his wife. Yun ang naging problema ng marami, di ba? Yung asawa iniiwanan, hindi yung magulang. Okay? So, nilinaw ng Panginoon. Now, kaya yung emphasis, ayon sa plano ng Diyos,
So then, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate or put asunder. Yun ang original plan ng Diyos. Ang pag-asawa is a sacred thing. Galing sa Diyos yan. At kaya, dahil ang Diyos ang nagbabind sa dalawang tao to be one, hindi pwede na ang tao ang maghihiwalay sa kanila. Yun ang totoong katuruan ng Panginoon when it comes to marriage. Kaya makikita nyo yung intimacy when it comes to marriage. Dalawang tao pero pinag-iisa. Of course, there are still individuals, may sariling isip, may sariling decision, pero nagkakaisa na sila ngayon sa puso, sa kanilang mga dreams, sa kanilang pagbibuild ng lives, magkaisa na dahil pinag-isa ng Diyos. So, yun ang tinuturo ng Panginoon patungkol sa plano ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya hindi daw dapat papasok ang sino man sa pag-aasawa ng wala lang. Nagustuhan ko lang or very lightly, di ba? Sinasabi naman niya kapag sa marriage vows, sa pagkakasal. Kaya sabi, therefore what God has joined together, let not man separate. Napaka-sagrado ng kasal pagdating sa harapan ng Diyos. Binabanggit ni F. Bruce, the reference is primarily to the physical, fleshly unity. But flesh in Hebrew thought represents the entire man, and the ideal unity of marriage covers the whole nature. It is a unity of soul as well as of body, of sympathy, interest, purpose. Ibig sabihin, ang mag-asawa ang makakaranas ng pinakamalapit na relasyon at kasama na yung buo na pagkatao, both body and soul. Kaya kumpleto in all aspects. Dito pumapasok, kaya pinagbabawal yung polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa. Bakit? Kasi pinag-isa kayo ng Diyos eh. Hindi po pwede na marami kayong pinag-iisa. Yung dalawa, pinag-isa. So walang third party, walang iba na dapat sumisingit. Diba? Yun again, ang original plan ng Diyos. Bagamat may mga examples sa Old Testament, hindi ibig sabihin yun ang standard ng Diyos. Dahil nga lang ang tao ay mahina at sasabihin din niya yan. So, anong reaction nito mga Pharisees? Of course, they've been believing this for a long time. Nag-react sila, sabi sa verse 7. And they said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? Now, natural yung tanong, alam nila kasaysayan nila, pero mali ang kanilang interpretation. Bakit? Akala nila, sa pamamagitan ni Moses, iniutos ng Diyos na magkaroon ng paghihiwalay. Pero lilinawin ng Panginoon. Dahil nga ang Diyos ang nag-ordain ng marriage, sabi niya, verse 8, He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning, it was not so. Maliwanag. The main issue is the hardness of hearts of people. Matigas ang puso ng tao. Kahit may iniutos ng Diyos, ayaw sundin. Yung sarili pa rin ang nasusunod. Kaya, ang nangyari sa panahon yun, pinahintulutan. Hindi iniutos. Magkaiba yun. Okay? At yun ang original plan ng Diyos. Ang dalawa magiging isa at walang sino mang tao maghihiwalay, pero dumadating ang punto kasi ang tao nga mahina, makasalanan, pwedeng yung lalaki maging matigas ang puso, pwedeng yung babae maging matigas ang puso, pero mas madalas daw parehong nagiging matigas ang puso. At pag dumating ang ganung point, ano na ang patutunguhan? Kaya pinayagan. Pero hindi ibig sabihin yun ang rule o pattern ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang first issue, yung puso ng tao na matigas sa harapan ng Diyos, ayaw magpasakop sa Diyos, susunod na lang yung hindi nila pagkakaunawaan na mag-asawa. Kasi kung kayo ay parehong nagpapasakop sa Diyos, kahit may mga misunderstandings yan, pwedeng mapag-usapan at pwedeng ipanalangin at pwedeng ma-reconcile. Correct? So, bago yung tao, yung issue muna,
sino ang Diyos para sa iyo at ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya sabi ng Panginoon in verse 9, "And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality," sa iba fornication, "and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery." Now, kailangan linawin sapagkat kung hindi nga pinayagan ng Diyos na maghiwalay, anumang dahilan, pag ginawa ng tao, nagkakasala siya. Hindi niya sinusunod ng Diyos. Again, merong except clause only for that particular reason, which is sexual immorality. Lawak daw yung term na iyan. That term for adultery is the word porneia, which is a broad term covering a wide range of sexual sins. So, ang point is, sa anumang paraan, dapat malinaw lalo na sa Kristiyano, na ang plano ng Diyos, marriage for life. Okay? Yun talaga yun. Kung may mangyari along the way, sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians 7:5 tsaka 11, kung may darating na panahon at halimbawa, yung unbeliever ang lumayo at ayaw niyang bumalik, wala kang magagawa doon. Let him. Ayaw niyang bumalik. But in that case, you should not consider to marry. Ganon. Or, maliban na lang daw, if we would take this literally, kung yun ang naging dahilan and someone else, the other party, would sin itong kalagayang ito, then pinapanalangin kung talaga bang total na yung separation. Because again, iba yung hihiwalay ka lang temporarily or sa bansa kasi natin wala talagang law pagdating sa divorce. Legal separation. Halos sa karamihan ng mga bansa, madali lang yan. Now, halimbawa, naranasan ng babaeng pinapahirapan ng asawa or brutality, mas hindi na maganda ang kanilang pagsasama or may danger sa buhay, mas maganda siguro, separate muna hanggang makapag-isip. Hopefully, there will come a time they will come back again. Pero yung mga iba, pag sinasabi lang, hindi kasi kami compatible o hindi ko na siya mahal parang napakababaw. Hindi ganun Di ba? Because again, kung totoong pag-ibig yan, it's also a commitment. Hindi lang bugso ng damdamin. Diba? So, iniingatan ito. Bakit? Sapagkat hindi gusto ng Diyos na ito ang magiging pattern para sa lahat. Okay? Only, again, in exceptional cases. Now, ang mga disciples, nakuha nila yung ganong prevailing thought of the times sa panahon nila na malaya silang mag-divorce. Kaya ang reaction ng mga disciples, sabi sa 10, his disciples said to him, "If such is the case of the man with his wife, it is better not to marry." Parang feeling ng mga disciples, super strict. Sobra naman yan. Na-strict na sila doon, Bakit nga? Kasi sanay silang sa kaisipan na kahit ano pwede. Hindi ba pwedeng, di ba, ngayon sa batas natin, pagka, incapacitated, hindi maayos ang kaisipan, pwedeng maging grounds. Pero hindi dito, So, nagulat sila. Ibig sabihin, they were taking the lax view of Hillel, kahit ano. So, parang ganun ang nangyari. Mas marami tuloy negative points kung hindi naman pala pwede mag-divorce. Ba't pa ako mag-aasawa? Para ba nga nangyari, it became a curse. Nakita niyo, parang calamity or delubyo. Pag nakipag-asawa ka, hindi ka naman pwedeng humiwalay, ayoko na lang. Ang hindi nila nakita, the blessing na binibigay ng Diyos kapag mag-aasawa. Sa mga tinawag mag-asawa, sana nararamdaman niyo pa rin yung malaking blessing of marriage. Of course, God ordained yan. Sana nagpapasalamat tayo sa ating sa Panginoon, sa ating spouse. Yun. Yung pagpapala nun. Again, because of God's
plan. Maraming blessings na binibigay ng Diyos sa mga tinawag niyang mag-asawa. Pero, tandaan nyo, because of that, nagulat ang mga disciples, huwag na lang kami mag-asawa. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya sa verse number 11, "But he said to them, all cannot accept this saying, but only those to whom it has been given." Doon sa tanong ng mga disciples, kung ganon, hindi na lang kami mag-aasawa, ang sagot ng Panginoon, hindi lahat matatanggap yan. Sapagkat hindi lahat tinawag for the single life or yung celibacy. Merong mga tinawag, merong hindi. Tingnan nyo explanation sa 12. "For there are eunuchs who were born thus from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He who is able to accept it, let him accept it." Yung term na eunuch is a figurative word para sa mga taong hindi nag-asawa. Tatlong bagay o tatlong types ang binanggit niyan na eunuchs. First, those who were made eunuchs from birth. Ibig sabihin, by God's design, that's how God created them. Hindi sila binigyan ng ability o kakayanan na makipag-asawa. Okay? So, wala sa kanila yun or even the function na gagawin ng mag-asawa. So, hindi pinagkaloob ng Diyos. Pangalawa, yung mga ginawang eunuchs or single by men. Nangyayari to sometimes because of personal beliefs, sometimes may mga rituals, older times, pag may pinagbabantay na mga malalaking matitipon ng mga lalaki, tinatawag kinaka-straight, kinakapon. So they're called eunuchs para hindi nila pwedeng pakialaman yung harem ng hari. Pero they were made eunuchs by men. Ang tao ang gumawa sa kanila, pero wala na sila magagawa doon. And thirdly, those who were made eunuchs because that was their decision. Pwede namang hindi, pero gusto nila. Bakit? Primarily because alam nilang yun ang tawag ng Diyos sa kanila and they want to serve the Lord na nakafocus. Diba? May ganun just like the Apostle Paul. Ang sabi nga niya sa 1 Corinthians 7:35, yung mga single can do so and serve the Lord without distraction. May ganoon, binigyan na sila ng puso. At kapag tinawag ka for that, dapat you must learn to be happy and to focus yourself for God at sa gawain ng Panginoon at yung gusto niya ipagawa. But whatever the case is, kung mayroong mga tinatawag to be single, they must learn to accept it as a plan of God at gawin nila ng masaya. Tandaan nyo, pare-pareho tayo sa tingin ng Diyos. Kung single o may asawa, anumang kalagayan. Ang mahalaga, sinusunod natin ang Diyos sa plano niya para sa atin. So, sa mga nananalangin para mag-asawa at binibigyan kayo ng desire, i-prepare nyo sarili nyo for that. Let God be the one to lead you to the right person and let that be the one na pag sinabi ng Diyos, siya na. And you will have the blessings of God. Hopefully for life. Diba? Masarap yun Kasi na-experience sa mga mag-aasawang malapit sa Panginoon, paano pinagpapala ng Diyos. And you can have godly seed. Kung bibigyan kayo ng anak ng Diyos, diba? You can raise them up in the grace and knowledge of the Lord. Sa mga tinawag naman to be single, be content and be happy kung yan ang panawagan. Whatever it is, ang mahalaga, una, kilala natin ang Diyos at gusto nating sundin ang kalooban niya. Okay? And may the Lord continue to use us sa Kanyang glory, para sa Kanyang kingdom, at magliwanag tayo para sa ating mundo, para sa Panginoon. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang gumagabay sa amin sa bawat bahagi ng aming buhay. Totoo, Panginoon, na iba-iba ang panawagan nyo para sa amin, pero tulungan nyo maging sensitive kami sa inyong kalooban. Hanapin namin ang inyong kalooban para sa aming buhay upang ito po ang masunod at gamitin nyo kami bilang tunay na tagapagpahayag ng inyong mga salita. May proclaim namin ang inyong kaluwalhatian sa mas marami pang mga tao at maibalik sa inyo ang pinakamataas
na papuri at pasasalamat. Salamat sa bawat isa. Nabili namin ang aming sarili sa pangalan ng Panginoong Jesus.